ito. Noong nakaraang taon, hinamon ng bunso ang Town Mountain Lock na kaya pa niyang iangat ng 1 milimetro. Bakit ngayong taon ay mas humina pa siya? Nako! Nakalimutan kong sabihin kay tatay na nasa yugto siya ng pundasyon ngayon. Pansamantala munang mahihina ang kanyang lakas. Kapag na-neutralize na ang lahat ng dating natutunan at dumaloy na parang ilog, saka pa lang siya magiging ganap. Imposible. Buong taon akong nag-ensayo at may technique pa mula kay Shiyue. Bakit kaya ang lakas ko ay lalo pang humina? Aray, akala ko may pag-unlad ka man lang. Nakita mo na ba ang katotohanan? Ang pinili mo ay hindi lang isang walang kwenta. Lumalala pa ang pagiging walang kwenta niya. Isang batang pulubilang, anong alam niyan? Pero magaling siyang tumingin ng basura, ha! Tatay, may dalawa pang laban. Kumalma ka, tapusin muna natin ito. Ngayon sisimulan na ang ikalawang round. Mga kapatid, sumunod kayo sa akin. Ngayon, sisimulan na ang ikalawang round. Sa ikalawang round na ito, susubukan ang bilis at leksi. May random na sasabog ng mga pana mula sa mga pader. Ang hangganan ay ang haliging ito. Ang mga kalahok ay dapat manatili sa itinakdang lugar at iwasan ang lahat ng pana. Ang sino mang matamaan ng pana o lumabas sa lugar Ay matuturing na natalo. Ang formation na ito ay sinasabing ginawa ng Saint of War noong bata pa siya. Layunin nito ay sanayin ang galaw ng katawan. Siya, hindi man lang nadapuan ng dahon. Pero kung tayo ang papasok, parang naghahanap tayo ng kamatayan. Ako, magbibigay na lang ako. Wala namang pag-asa na manalo. Bakit pa isa sa panganib ang buhay? Bunso, huwag kang magpakapalalo. Ikaw pagkatapos magiging butas-butas ka na. At walang maglilibing sa'yo. Sa nakaraang buhay, maliban kay Lolo, siya lang ang tunay na nagmamalasakit kay Shiyue sa Shao Clan. Shiyue, sa susunod na buhay, Ipanganak ka muli sa isang mabuting pamilya. Siya ang pinili ko. ako, Anak ng isang hamak, sa unang tingin pa lang, napili mo na ang pinakawalang kwentang tao sa buong Shao Clan. Alam lang ni Shiyue kung sino ang pinakamabait sa akin. Ikaw anak, sigurado ka bang siya ang pipiliin mo? Sigurado ako, Lolo. Nako anak, bakit napakahina ng katawan mo? Ama, ano ba talaga ang nangyayari kay Shiyue? Mukhang malubha na ang kanyang sakit. Maaaring ang tanging lunas ay ang soul condensing violet herb. Ang Soul Condensing Violet Herb, hindi lang nito pinalalakas ang martial arts, napakabisa rin nito para palakasin ang pundasyon ng katawan. Hindi pwede. Ang Soul Condensing Violet Herb na ito ay napakahalaga at ipinangako mo na ito bilang pangunahing premyo sa darating na martial competition. Paano mo ito mababawi? Ama, ako ang mananalo sa martial competition na ito. Hindi ko kayo ilalagay sa alanganin. Mabuti. Liksing na alala ko, wala pang nakatira sa Breeze Villa mo. Pakiayos at linisin ito para makapagpagaling doon si Shiyue. Ano? Bahala ka. Salamat po, Lolo. Ang Breeze Villa na ito, sa atin na ito pagkatapos ng martial competition, kapag gumaling na ang sakit mo, ayusin natin ang lugar na ito. Ang dumi ng mukha mo, kukuha ako ng pampunas, pupunasan kita. Hindi ko akalain na ang anak ng isang hamak na babae ay may mukhang bumalik pa. Nadumihan pa ang Breeze Villa. Batang hamog. Lumabas ka! Sa amin talaga ang bakuran na ito, batang hamog, lumayas ka? Anak, nahumaling ang iyong lolo sa martial arts, ngunit napabayaan ko kayong mag-ina. Lolo, anong nangyari sa'yo? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking natutunan sa buhay. Si Yue. Hindi mo pa kayang kontrolin ang teknikang ito. Bago mo ito lubusang maunawaan, 3 beses ka lang pwedeng gumamit nito.
Kung hindi, ang iyong mga ugat ay mapupunit. At mamamatay ka. Anong ginagawa ninyo? Si Yue, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Si Shi Yue ay anak ko na ngayon, huwag mo siyang aapihin. Tumabi ka. Hindi ka welcome dito. Lumabas kayo. Tatay, mag-ingat ka! Tatay! Tatay, ayos ka lang ba? Ngayon, binigyan lang kita ng leksyon. Pagdating ng martial competition, hindi na ako magpapakumbaba. Isang basura ang pumili ng basura. Talagang bagay kayong dalawa. Nakakainis! Baka sakalo! Sinabi ng lolo ko na may mga taong espesyal ang katawan. Ang ordinaryong martial arts ay lalo lang magpapahina sa kanila. Ngunit ang kanyang teknikang ito ang eksaktong makakapagpakilos ng potensyal. Napakabilis ng pagunlad. Tatay, subukan mong gumalaw ng ganito. I-concentrate ang iyong enerhiya sa danyan. Idalo yung lakas sa apat na dulo. Pag-isahin ang puso at isip. Pag-isahin ang isip at enerhiya. Ang kakayahan ni Xu Chen sa loob ng maikling panahon ay umangat. Ano kaya ang itinuro sa kanya ni Shi Yue? Ang teknikang ito mo, saan mo ito natutunan? Hindi ko pa naramdaman ang aking sarili na ang enerhiya ko ay ganito kaharmoniko. Ang sarap sa pakiramdam. Tatay, sa martial competition, hindi mo kailangang matakot sa kanya. May paraan si Shie. Hindi pwede. Kailangan kong magmadali para manalo si tatay sa martial competition. Ang minor formless art ni Lolo angkop sa anumang uri ng katawan. Sayang, hindi ko maipapasa ang kaalaman. Kaya isusulat ko na lang ang mga susi. Sana umabot ako sa martial competition. Hindi pwede. Kailangan kong dalhin agad kay tatay. Hindi pwede. Kung ganito lang, hindi talaga ako makakatalo kay Xiao Lixing. Ang mga sinabi ni Shi Yue, hindi galing sa Xiao Clan. Pero bakit ba? Parang may nararamdaman akong lakas na tuloy-tuloy at walang patid. Shi Yue, mahina ang katawan mo. Bakit hindi ka pa natulog ng matagal? Iniisip ni Shiyue, baka makatulong itong teknik kay tatay. At si Moxiang, hindi ka natulog magdamag. Umuwi ka na at magpahinga. Tatay, ayos lang ako. Mag-ensayo ka ng mabuti para makuha mo ang soul condensing violet herb sa paligsahan. Pero wala talaga akong kwenta sa martial arts. Tatay, ano yan? Merit testing stone yan. Ang pinakamalalim na marka ng palad, galing yan sa lolo mo. Kapag mas malalim ang marka, mas malakas ang internal energy. Tatay, panoorin mo. Ipapakita ko lang ng isang beses. Shiyue, umuwi na tayo at magpahinga. Master, nasira ang merit testing stone sa bakuran. Ano? Ito, Paano ito nangyari? si Xu Chen kaya ito? Ang siyang nagbasag ng merit testing stone na ito? Ay, imposible. Ang merit testing stone na ito, sobrang tigas.
Tanging ang Saint of War, ang dakilang master na iyon, ang makakabasag nito ng isang hampas lang. Kung ganun ang sinasabi mo, baka naman ang Saint of War ay narito sa aming Shao Clan ngayon. Kung ang Saint of War nga ay narito para sa martial competition bukas, iyon ay napakalaking bagay para sa aming Shao Clan. Maghanda agad, huwag magpabaya. Sige, kuya. Ngayon isasagawa na ang unang round ng martial competition, ang pagsubok sa lakas. Ang makakabuhat ng pinakamabigat na batong kandado ang siyang mananalo. Aray, hoy apat. Narinig ko na nitong mga nakaraang araw ay gabi-gabi kang nagsasanay ng bagong teknik. Hindi ko alam. Kung nasira ka na ba? Tatay, huwag mo na siyang pakialaman. Kaya mo yan. Yamang kayong lahat ay handa na. Sino ang unang hahamon? Ako muna. Andrea. 700 libra. Pasensya na. Ang talento ni Andrea ay hindi naman pang itaas. Pero dahil sa kanyang personal na pisikal na pagsasanay, yan na ang kanyang limitasyon. Ako na lang. Ano? Hahamon siya sa mountain suppressing lock na may bigat na 1,000 libra? Ayos-ayos. Nakita mo na? Ang tatay ko ay ang tunay na anak ng Shao Clan. Ang tatay mong walang kwenta habang buhay na hindi yan mabubuhat. Lumakas pa si Lixing, mukhang sa henerasyong ito sa River City, sa mga kabataan ay wala pang makakatalo sa kanya. Subukan ko. Walang kwenta. Ikaw, gusto mo pang bumunot ng 1,000 libra? Ano, ang ikaapat na kapatid ay hahamon din sa mountain suppressing lock? Ito. Ano ba yan? Ngayon, ang martial competition ng Shao Clan, alam ng lahat sa River City. Naglakas loob pa kayong manira ng dojo. Anong balak ninyo? Akala ninyo wala kaming tao? Tao. Kunin agad ang doktor, dalhin ninyo ang tiyuhin ninyo para magpagamot. Elena, ito ang dojo ng Shao Clan, hindi ninyo ito basta-basta mapag-iinteresan. Ginong Hongtai, narito kami ngayon at hindi kami uuwing walang dala. Tanggapin ninyo ang hamon namin o kaya ibigay ninyo ng maayos ang dojo ninyo. Ngayon na, ang titulong nangunguna sa River City, ngayon dapat ay Ye na ang apelyido. Kung kami ang matalo, ibibigay namin ang dojo. Paano kung kayo ang matalo? Ano ang kapalit? Pareho lang kung matalo. Ibigay ang dojo at hindi na muling babalik sa mundo ng martial arts. Ano Ginong Hongtai, may lakas ka ba ng loob? Ang Shao Clan ay hindi kailanman natakot sa laban. Tinatanggap ng Shao Clan ang hamon.
Sige, ganito na lang. Life and death arena. Hanggang sa isa ay sumuko o hanggang sa mamatay. Ano sa tingin ninyo? Nakakainis talaga. Pangalawa lang ang Yeklan sa River City. Bakit sila ganoon kayabang? Sige, gagawin namin ang sinabi mo. Sasamahan ka ng Shockland hanggang dulo. Gabi na rin. Bilisan natin. Leo, mauna ka na at subukan mo ang mga galaw nila. Tatay, hayaan ninyo ako. Sige, suntukin mo siya. Kaya mo yan, kuya. Hala, hindi kalaban ni Miguel yan. Kung magpapatuloy pa, baka mawalan ng buhay. Paano nangyaring yan? Talagang dinurog siya ni kuya, hindi na nakagante. Hala, ingat dito. Inay, yung walang kwentang yon, magkakabutas-butas ang katawan niyan. Yung batang pulabe, Baka kumapit na naman sa atin. Kung may mukha pa siyang bumalik dito, sakto kailangan natin ng tagalinis ng kubeta. huwag kang mag-alala. Chue, kahit mamatay kasama si Itay, hindi na ako babalik sa pugad nyo ng magnanakaw. Tama na. Para sa ikalawang round ng laban, sino sa inyo ang unang hahamon? Ako muna. Bunso, magaling! Miguel nakatiis ng 30 hininga. Ako ang hahamon. Ang galing ng galaw ng panganay. Walang kapintasan. Talagang si Lixing ang magaling. Ngayon ang susunod na hamon. Naghahanap ka lang ng kamatayan. Tatay! Chuchen, umilag ka. Mabuti naman, yung likas na lakas ni Itay kayang kumalinga sa kanya ng kusa. Akala ko makailag ka pa ng 1 o 2 beses. Akala ko ba ganito ka pala kawalang kwenta? Suchen, patingin nga ng sugat mo sa tiyo. Chio, hindi ko alam kung bakit parang ang pakiramdam ko kumukulo ang lakas sa loob ko. Hindi ako makagalaw. Kakaiba, matatag ang pulso niya at tuloy-tuloy ang pagdaloy ng lakas. Walang kahit anong senyales ng pinsala. Ito, ang talim na yari sa pinakamatibay na bakal ay nabaluktot ng ganito? Imposible ito! Tatay, pag-isipin at tipunin ng enerhiya. Ibaba ang enerhiya sa tiyan at pagkatapos ay ipamahagi ito sa buong katawan. Lalong lumalakas ang hininga ni Tatay. Patuloy na lumalakas ang kanyang panloob na lakas.
punyeta. Tiyak na yung gagong yon ang nagturo sa kanya ng masamang mahika. Itinuro sa akin ni Shiwe ng buong puso. Kahit isang antas lang ang natutunan ko. Sapat na yon para sa'yo. Xiao Shuchen, kung ganon, ipapakita ko sa iyo ngayon ang pinakamataas na antas ng mga teknik ng Xiao Clan, palad ng kadiliman. Paano na paalad ng kadiliman? Lixing, nakapangahas kang magnakaw at matuto ng ipinagbabawal na sining ng Xiao Clan. Ipinagbabawal na sining. Matanda ka, may ganito kang magandang bagay, ayaw mo akong turuan. Kung ayaw mong ibigay, ako na ang mag-aaral. Walang utang na loob. Ang teknik na ito ay nagpapabawas ng habang buhay. Wala akong pakialam, ang Xiao Clan ang dapat mangibabaw. Yan mismo ang sinabi mo, matanda. Tatay, sumuko ka na. Tatay, Kahit ipinagbabawal na sining. Kukunin ko pa rin ang Soul Condensing Violet Herb. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang basura ay mananatiling basura, sasabihin ko sa'yo. Ngayon, kung susuko ka lang at sisirain ang iyong mga kasanayang pangmarsyal, maaari kong isiping hayaan kang mabuhay. tatay. Panaginip lang yan. Tatay, huwag mong saktan si tatay. Tatay, si Bunso, tumigil ka kuya. Tumigil ka, walang utang na loob. Tandang-tanda ka, manahimik ka, hayop ka. Tatay, huwag mong saktan si tatay. Tatay, Bago mo ito lubusang maunawaan, 3 beses ka lang pwedeng gumamit nito. Kung hindi, mapuputo lang iyong mga ugat at mawawalan ng hininga hanggang mamatay. Malalim ang pagmamahalan ninyong mag-ama, kaya papatayin ko muna siya. Ipapadala ko kayo para magsama-sama. hindi pwede para kay tatay. Kailangan ng kumilos. Walang kwenta, nagtatago ba talaga siya ng tunay niyang kakayahan? Mabuti naman, nanalo si Itay. Ang lakas ng kanyang kung fu ay umabot na sa ganitong antas. Ako na kanyang ama ay hindi man lang nakaalam. Ito ay Ito ang Golden Wheel Great Technique. Hala, nasa panganib si Itay. Itay, Ikaw ang unang na nagpagamit sa akin ng Golden Wheel Great Technique. Chuchen, bumaba ka na. Hindi mo siya kayang talunin. Hindi. Kung susuko ako ngayon, ang Xiao Clan Martial Arts School ay mapupunta sa iba. Xiao Hongtai, hindi ko inaasahan na ang bunso mong anak ay medyo magaling pala. Kung ayaw mong mamatay siya dito mismo, kumbinsihin mo siyang sumuko na. May iba pa ba? Sandali. Ang pagsuko ngayon ay maaga pa. Napakabilis na umunlad ang martial arts ni Chuchen kahit ako'y hindi nakapansin. Mayroon nga kayang ganitong pagkakataon, nakilala ang Saint of War. Kung ganito nga, may pag-asa na ang aming Xiao Clan. Hindi ko pa nakikilala ang Saint of War. Tama ka. Kung tinuruan ka ng Saint of War, ang iyong lakas malamang 10 beses pang mas malakas kaysa ngayon. Ako ang nagturo ng Golden Wheel Great Technique kay Xiao Lixing. Natalo mo siya, ibig sabihin may potensyal ka. Gusto mo bang sumuko sa akin at maging estudyante ko? Matutulungan kita na marating ang rurok ng martial arts. Ang mga kamay mo'y nabahiran ng dugo ng napakaraming mandirigma ng Daxia. Hindi lang ako hindi susuko, babayaran mo pa ito ng dugo sa dugo.
Hindi mo alam ang tamang pagkakataon. Ang lumaban sa akin, kamatayan lang ang katapusan. Tatay! Lolo, anong nangyari sa'yo? Lolo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking natutunan sa buhay. Si Yue. Tandaan mo, ang pag-aaral ng martial arts ay hindi para maging pinakamalakas sa mundo, kundi para protektahan ang mga mahalaga sa buhay. Hindi pwede! Si tatay ngayon ay talagang hindi kalaban ni ang maestro ng walang muka. Sa labanang ito, ako ang lalaban sa'yo. Ganito pala itsura ng maestro ng walang muka. Nakakatakot naman ang peklat na iyon. Ang peklat na yon, baka galing pa yan sa Saint of War nun nang iniwan niya sa mukha nito. Si Yue, isang hampas lang, nasira mo ang maskara ng maestro ng walang muka. Naging kampante lang ako kanina. Batang babae. Dahil may kakayahan ka, bakit hindi mo ako gawing guro? Sa hinaharap, tiyak na gagawin kitang isang napakagaling na mandirigma. Kahit anong ituro mo sa akin, dahil sa paglusob mo sa aming dakilang siya at sa pananakit sa aking pamilya, magiging estudyante mo ako? Panaginip lang yan. Kung gusto mong mamatay, hindi kita pababayaan ng buong katawan. Ayon sa lolo ko, mga pag-aaral ng martial arts ay hindi para mangapi ng mahihina, kundi para protektahan ang mga taong mahalaga sa'yo. Umiwas ka, ang iyong pusong mapagpatay. Ay hindi kailanman makakamit ng rurok ng martial arts. Hindi ko inakala, Ginoo, ang matagal ninyong hinahanap na tunay na apo ay isa palang ganitong mahina at may sakit. Ang Shao Clan ang nangungunang pamilya ng martial arts sa River City. Sa ganitong itsura niyang mahina at may sakit, kung malaman ng iba, baka tayo pa'y pagtawanan. Nanay, baka hindi na kita maalagaan pa sa mga susunod na araw. Inay! Ang gandang gamot nito. Para sa isang tulad mong batang pulubi, sayang talaga. Hindi ba't patay na ako? Saklolo! Sa susunod na buhay, Magkaroon ka sana ng magandang pamilya. Eksakto tulad nung gabing yon. Nabuhay muli ako. Sa gabing ito ang victory party ni Lolo at ito rin ang araw ng aking pagbabalik at pagkilala sa Shao Clan. Sa nakaraang buhay ako'y nagtimpi at nagpakumbaba upang lamang masiyahan ang aking pamilya. Ngunit ang kapalit ay walang hanggang paghamak. Ang gandang gamot nito. Para sa isang tulad mong batang pulubi, sayang talaga. Tatay, gamot po iyon para iligtas ang buhay ni Shiyue. Pakiusap po. Masakit na masakit ang dibdib ko, tatay. Ang soul condensing violet herb na ito ay makapagliligtas ng iyong buhay, ngunit mas makapagpapaangat ng lakas ng husto. Ang kapatid mo, kamakailan sa pagsasanay ng martial arts, ay malaki ang pag-unlad. Kailangan niya ang ganitong uri ng bihirang gamot. Uminom ka nito, Hautian. Huwag mong inumin, kuya. Gamot po iyon para iligtas ang buhay ko. Narinig mo ba ang sinabi ng tatay? Hindi karapat dapat uminom ang tulad mong batang pulube. Karapat dapat kang mamatay sa sakit. Mukhang gusgusin at marumi, at naglakas loob pang pumasok sa marangal na tahanan ng Shao Clan. Talaga nga namang nakakahiya sa pamilya. Lising, si Shiyue ay hindi lamang ang matagal kong hinahanap na tunay na apo, iniligtas pa niya ang buhay ko. Ano, siya?
Nung gabing yon, kahit hindi ko alam kung sino ang umawat sa mga masasamang loob, ngunit habang ako'y walang malay, ang batang ito ang patuloy na nag-alaga sa akin. Lolo, may sasabihin po ako. Dapat ko lang pong gawin yon, Lolo. Shiyue, ang hirap ng pinagdaanan mo sa mga nakaraang taon. Ang Xiao Clan ay laging patas sa pagpuri at parusa. Dahil iniligtas mo ang buhay ko, sabihin mo ang anumang hiling mo. Ako ang bahala, Apo. Lolo, may sasabihin po ako. Si Shiyue po. Ay nais pong magpalit ng ama. Ano? Anong lakas ng loob mong hingin yan? Talagang napakalaking kasalanan. Lihing, huwag mong pag-initan ng bata. Bata pa siya, hindi pa niya alam ang mga bagay. Dahil ang tunay niyang ina noon, Hey! Ang pagkadalisay ng aking ina, hindi kailangan ng peking pagmamalasakit mo dito. Ikaw ang direktang pumatay sa aking ina. Sa nakaraang buhay, pinabayaan mo pa ang iyong kerida na pahirapan ako hanggang mamatay. Ang bawat isa sa mga ito, nasa puso't isipan ni Shiyue. ang putang ito hindi sumusunod sa pagiging mabuting asawa. Nahuli ng harapan pero ayaw pa ring umamin. Sagutin ng maigi. Kahit patayin siya, hindi siya kawawa. Wala akong ginawa. Matigas pa rin ng muka. Hampasin. Ipagpatuloy ang paghampas. Inay! Nanay, sino ang nanakit sa'yo ng ganito? Shiyue? Nanay, ililigtas kita. Nanay. Nanay, anong nangyari sa'yo? Shiyue. Nanay, baka hindi na kita maalagaan sa mga susunod na araw. Ang lolo mo sa tuhod ay ang kasalukuyang Saint of War. Nakikipaglaban siya ngayon sa Kingdom of Rakshasa. Kapag bumalik siya mamaya, kailangan mong hanapin siya. Shiyue, Inay! pasensya na sa'yo, anak. Inay! Inay! Nanay! Inay! Shiyue. Titiyakin kong makakamit mo ang katarungan. Anong klaseng tao ang iyong ina? Ako ang pinaka nakakaalam. Nakipagtalik siya sa iba at dinungisan ang pangalan ng pamilya. Talagang karapat-dapat siyang mamatay. Lising, bilang tagapagmana ng Xiao Clan sa hinaharap, bakit wala kang pagpapatawad? At saka, ang pagtrato sa kanyang ina ay puno ng mga katanungan. Pag-usapan natin ito sa ibang pagkakataon. Shiyue, ano man ang mangyari, siya ay isa pa ring kadugo ng aming Xiao Clan. Ngunit sa murang edad niya, humiling na siya na palitan ang kanyang ama. Kung kumalat ito, baka makasira sa aming reputasyon. Hoy, tama na yan. Reputasyon o wala, hindi ikaw ang masusunod. Halika rito, anak. Tungkol sa pagpapalit ng iyong ama, pinapayagan ko. Tingnan mo, bukod sa iyong tatay, mayroon ka pang pangalawang tiyuhin, pangatlong tiyuhin, at pang-apat na tiyuhin. Ang pang-apat, hindi magaling sa pag-aaral at hindi rin magaling sa labanan. Kung pipiliin siya ni Shiyue, parang tumalon siya sa apoy. Halika, pumili ka! Siya ang pipiliin ko. Ito na ang huling round, labanan sa ring. Basta't nakasali ka sa mga naunang paligsahan, kahit ano pa ang resulta mo, pwede kang sumali sa laban na ito. Ang ring na ito, ako si Xiao Lixing. Ang unang tatayo dito. Sino ang walang malay na gustong sumubok? Isang tao, isa lang, halika na kayong lahat. Kuya, hindi ako gaanong magaling, ngunit nais kong humiling ng payo sa'yo. Si Third Master Xiao sa mga kabataan ng River City ay itinuturing na isa sa mga pinakamahusay. Hindi ko inaasahan na sa ganap na lakas ni Xiao Lixing ay ganito siya kaagad na natalo. Bilis, sino pa? Naghihintay ako para makuha ang Soul Condensing Violet Herb upang mapalakas ang aking kapangyarihan at makita ang Saint of War. Nagmamadali ako.
Kung walang sasali sa laban na ito, ang kampeon ngayon ay magiging... Ako ang lalaban sa iyo. Walang kwentang tao ka. Karapat dapat ka bang makipaglaban sa akin? Nakapasa rin ako sa mga naunang pagsubok. Bakit wala akong karapatan? Ikaw, hindi ba't gusto mo lang ng soul condensing violet herb para mapalakas ang iyong kapangyarihan at kahit papaano ay makapasok? Ganito na lang, lumuhod ka at magbigay ng 3 malalakas na pagmamano sa akin. Baka sakali, pag-isipan ko na bigyan ka ng kaunti. Basura! Laban, ipagpatuloy mo ang laban. Chiyue, ayos ka lang ba? Hintayin mo ako dito. Tatay, ang iyong initiki hindi pa lubos na nasasakop. Mapanganib kung aakyat ka ngayon. Hindi pwede. Hindi na pwedeng patagalin pa ang iyong sugat. Halika na. Ito, paano ito nangyari? Malinaw naman na siya ay isang mahinang tao na walang alam sa martial arts. Tiyak na si Xiao Shuchen ang may kagagawan nito. Kakaiba. Ang enerhiya mula sa aking dantian ay mainit-init at tuloy-tuloy. Chiyue, kumusta ka na? Tatay, okay lang ako. Mas maganda pa nga ang pakiramdam ko. Talaga? Sinabi ni Lolo na 3 beses lang ako pwedeng gumawa ng aksyon. Alam ko na. Natatakot si Lolo na maipagbunyag ko agad ang tunay kong lakas. Pagkatapos ng 3 beses, ang internal energy na itinuro ni Lolo ay ganap ko ng napag-isa at naunawaan. Baka naman nagtatago ng tunay na lakas si fourth brother? At muli, ginamit niya ang hamak na ito para kumilos. Talaga bang okay ka na? Ang pakiramdam ko ngayon parang may walang katapusang lakas ako. Huwag kang mag-alala, tatay. Xiao Shuchen, alam mo ang mga patakaran ng life and death arena. Ang hamak na ito, mula nang umakyat sa ring, ang natitirang laban ay siya na ang makakalaban ko. Malas mo, gigipitin ka ni Lixing hamak na pulubi para lang kitang langgam. Chiyue, bumaba ka na. Hindi na kailangang magpatuloy. Chiyue, tinatanggap ko ang hamon niya. Chiyue, tanggapin mo ang hamon niya. Elena Garcia. Sige. Talagang karapat-dapat ang Xiao Clan bilang number 1 sa River City. Ang galing mo talaga, Jinong Xiao. Elena Garcia, ang inyong Yeklan pangalawa sa River City bigla na lang dumating ngayon. Mukhang may masamang balak ka. Ang inyo namang lugar ang saya-saya. Kami, hindi kaya nakakaabala. Nung gabing iyon, kayo ang sumalakay kay Lolo. Ikaw, kahit na isa kang pinuno ng isang grupo, gumawa ka ng ganoong kalokohan. Walang hiya, taksil. Kilalang-kilala ang pangalan mo, Ginoong Xiao. Ang ilan kong estudyanteng ito, gusto lang sana makipaghambing ng ilang teknik. At saka, hindi ka naman nasaktan, di ba? Hindi ka naman siguro magkakagalit sa mga kabataan. Kayo ngayon dumating ng hindi inaanyayahan, hindi lang siguro para uminom ng tsaa. Kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. Tama. Ang aming Yi Clan ngayon ay lantaran na pumunta para mag-challenge. Ang titulong number 1 sa River City, dapat nang palitan. Mag-challenge? Grabe na ang kayabangan ninyo. Elena Garcia, masyado naman malaki ang ambisyon mo. Nako! Ang Xiao Clan Boxing, wala namang kakaiba. Paano nangyari? Si Miguel. Natalo pa ni Leo. Mga walang kwenta ang Xiao Clan, madaling talunin. Si Andrea ng Xiao Clan, pumaharap para humamon. Hindi ko akalain na ganun kalakas si Kuya. May tsansa tayong manalo. Halos magkalaban ang lakas nila. Medyo lamang si Andrea. Ayos, nanalo tayo. Walang kwenta.
Ngayon naman, hayaan ninyong ang bagong panganay kong estudyante. Ang panganay na anak ng Shao Clan, si Xiao Lixing ang lumaban. Ano? Kuya, traitor ka pala sa Shao Clan. Lixing, ano ang ibig niyang sabihin? Nagpasakop ka ba sa Ye Clan? Nagpasakop sa Yeklan? Ako ay, naging estudyante lang ng ang maestro ng walang muka. Ngayon, kinukupkop ng ang maestro ng walang muka ang Yeklan. Walang pag-asang manalo ang Shao Clan. Nagbago lang ako ng paraan para lalong umunlad ang Shao Clan. Kuya, ang maestro ng walang muka ay tagapayo ng Kingdom of Rakshasa, uhaw sa dugo. Marami ng mahuhusay na mandirigma ng Daksha ang pinatay niya. Naging estudyante mo siya. Parang nakikipagkasundo ka sa isang tigre. Nag-imbita ka pa ng lobo sa loob ng bahay. Gusto ko lang maging mas malakas. Mali ba yun? Kapag nasakop na ng Kingdom of Rakshasa ang Daksha, pangako ng ang maestro ng walang muka na yayaman ang Shao Clan. Ako, ito ay para sa kinabukasan ng Shao Clan. Walang utang na loob? Yan ba ang plano mong makasarili? Hindi mo ba alam na ang maestro ng walang muka ay natalo na ng Saint of War? Ang Saint of War ay patay na. Ano? Lolo? Patay na ang Saint of War. Matandang yan, ikaw, ang pinuno ng pamilya, ilang taon ka na riyan, panahon na naibigay mo sa akin ang posisyon ng pinuno. Kuya, kung ipipilit mong tulungan ang mga dayuhan, huwag mo akong sisihin. Ayoko. Matatalo si Andrea Lim. Kuya, wag ka nang magkamali pa. Mali? Anong mali ko? Lahat ng ginawa ko ay para lang maging mas malakas ako at umunlad ang Shao Clan. Ikaw, isang walang kwenta, anong karapatan mo na husgahan ako? Kung mapupunta talaga ang Shao Clan sa'yo, saka talaga magwawakas. Haharapin kita. Xiao Lixing, sumuko ka sa Kingdom of Rakshasa, hindi kita patatawarin. Malapit ka nang mamatay, matigas pa rin ang mukha mo. Ngayon, gagamitin ko ang buong lakas ko para tapusin ka. Bagaman isa akong walang kwenta, ngunit bahagi pa rin ako ng Shao Clan. Lalo pat kakakauwi lang ni Xiwe. Hindi ko na siya pababayaan pang magpagalagala sa kalsada. Binigyan na kita ng pagkakataon. Kung ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan, sa aking kahabagan ihahatid kita sa huling hantungan. Lixing, tumigil ka. Ang matalinong tao ay nakikibagay sa panahon. Bakit hindi mo pa rin maintindihan, Pamangking Xiao? At pipilitin mong banggain ang mas matibay at mamatay ng walang kabuluhan? Sino sa mundo ang hindi namamatay? Kahit nandito ngayon ang maestro ng walang muka, hindi ako susuko. Itay, ako na ang lalaban para sa'yo. Huwag. Kaya ko pa. Itay, kontrolin mo ang iyong hininga. Pagisahin sa dantiyan, huwag pakawalan. Gamitin ang lambot laban sa tigas, ang katahimikan laban sa galaw. Itay. Gawing ginto ang hangin, wasakin ang kalaban ng hindi nakikita. Imposible. Bakit lalong humihina ang kanyang lakas? Sa halip ay lalong lumalakas. Mabuti, natuturuan ng aking ama. Natalo pa ako kay Xiao Shuchen na isang walang kwenta. Imposible. Imposible talaga yan. Mabuti ka, Chuchen. Inalis mo ang isang salot sa pamilya. Xiao Lixing, tinanggap mo ang isang magnanakaw bilang iyong guro. Ikaw ay kahiya-hiya sa ating mga ninuno. Ipinapahayag ko, mula ngayon, palalayasin kita sa pamilya. Wala nang ugnayan sa pagitan nating mag-ama. Xiao Lixing, alam mo ba kung bakit ka natalo? Bakit? Ano ba ang alam mo, anak ng puta? Ang martial arts mula pa noong una ay para sa katarungan, hindi sa kasamaan. Anak ka ng puta. Gusto mong mamatay. Siguro. Ang maestro ng walang muka. Ikaw ba si Xiao Suchen? Ako nga po. Ye Changqing, ang maestro ng walang muka ay hindi naman talaga miyembro ng iyong gym. Nandaya ka. Paano naman hindi? Ang maestro ng walang muka ay narito bilang panauhing dalubhasa ng aming Ye Clan. Ang ating pusta ay nananatiling may bisa. Xiao Hongtai, ayaw mo bang tanggapin ang pagkatalo? Ikaw. Ngunit ikaw ay ang estudyante ng Saint of War? Hinayaan mong masaktan ng tatay ko, hindi kita patatawarin!
Isang batilyong babae. Ang lakas ng loob mong humarap sa akin at magsalita ng ganyan. Ano naman kung babae ako? Sapat na yon para talunin ka. Ang lakas ng dating niya. Parang nakita ko na to dati. Walang hiya at walang galang na hayop. Ngayon, tingnan natin kung paano ka mamamatay. Xiao Hongtai, wala na bang ibang tao ang Xiao Clan? Kaya itong batang babaeng may sakit ang ipinadala ninyo, paalisin mo na siya. Baka madumihan pa ang kamay ni ang maestro ng walang muka. Elena Garcia, masyado kang maaga magsalita. Paano kung itong batang babaeng may sakit ang makatalo kay ang maestro ng walang muka? Anong gagawin mo? Hahaha! Kung mabubuhay ka pa pagkatapos ng araw na ito, gagawin ko ang lahat ng gusto mo, Elena Garcia. Sige! Sana si Elena Garcia ay manatili sa sinabi niya. Ang bata na ito, hindi man lang binigyang pansin si ang maestro ng walang muka. Baka naman mayroon siyang sikretong teknik. Si Yue, bumaba ka na. Huwag kang mag-alala, tatay. Hindi niya ako kayang saktan ngayon. Ang laki-laki ng Xiao Clan. Nangyari pa na isang batang babaeng may sakit ang ipadala. Hahaha. Kung nagmamadali kang mamatay, hahatid na kita sa huling hantungan. Anong klaseng martial arts ito? Na kayang lahat ng malakas na teknik ni ang maestro ng walang mukha ay tuluyang lamunin. Imposible. Talagang imposible. Lahat ng paraan ay bumabalik sa isa. Na sumisira sa lahat ng teknik sa mundo ng martial arts. Bukod kay Saint of War, may tao pa palang nakakaunawa nito. At ikaw pa, batang babae. Ang maestro ng walang mukha, ang martial arts ng Daxia ay malalim at masalimot kahit isang bata tulad ko ay kayang talunin ka. Paano? Ang pangarap mong sakupin ng aming Daxia hindi pa ba nagigising? Maghintay kayo. Ang pagkatalong ito, babawiin ko balang araw. Sumpa. Tatay, wag nang habulin ang tumatakas. Hintayin natin ang susunod na pagkikita natin sa kanya, saka natin siya pagtutuunan. Hoy. Xiao Lixing, kailan sila nawala? Tumakas sila sa kaguluhan. Magkaiba ang hangarin ng bawat isa. Kung talagang magtutuloy-tuloy siya sa pagsali sa Rakshasa, simula ngayon ako si Xiao Hongtai ay wala ng anak na lalaki. Elena Garcia, mukhang meron pa tayong hindi pa naayos na usapan. Elena Garcia, ayon sa ating pusta, ang iyong Yiclan Martial Arts School dapat mo nang isuko. Ito. Ako. Gusto mo pa bang makipagkompetensya? Elena Garcia, sa ngayon tanggapin mo ang pagkatalo. Kung mawala man ang iyong martial arts school, makakabangon ka pa rin. Ngunit kung magdadahilan ka, ang reputasyon ng iyong Yiclan maaaring hindi na muling makataas ng ulo habang buhay. Sige. Ang Yiclan Martial Arts School. Bukas magpapadala ako ng tao para sa turnover. Tao, iharap ang soul condensing violet herb. Shuchen. Siwe. Ito ay para sa inyo. Xiao Lixing, ang pagkamatay ng aking ina, tiyak na pagbabayaran mo ito ng dugo. Ang Kingdom of Rakshasa ay may masamang hangarin na lupigin ng Great Xia at halatang halata na ito. Ngayon, ang Saint of War ay pumanaw na. Ang Bai Clan sa Eastern Province ay nagpasyang magdaraos ng pagpupulong ng mga mandirigma, kung saan magtitipon ang mga bayani, upang pumili ng bagong pinuno ng alyansa ng mga mandirigma para laban sa mga kaaway. Kaya nga ang aming Xiao Clan ay nakakuha rin ng imbitasyon. Ang pinuno ng alyansa ng mga mandirigma ay dapat na higit na magaling sa lahat kung hindi makukumbinsi ang lahat. Sa pagkakataong ito, si Xiyue ay napaurong si ang maestro ng walang muka. Sa mundo ng mga mandirigma ng Great Xia marahil ay bihirang may makakatalo sa kanya. Oo. Si Xiyue sa murang edad ay may ganoon ng kakayahan. Napakaswerte ng aming Xiao Clan. Xiyue, gusto mo bang sumama sa amin para dumalo sa pagpupulong ng mga bayani? Xiyue, narinig ko sa iyong ina na mayroong kang tiya. May alaala ka ba? Nabanggit
sa akin ng aking ina. Ang jade pendant na ito dati ay magkapares. Ang isa pa ay dapat nasa kamay ng aking tiya. Nasaan na siya ngayon? Ang aking tiya! Noong bata pa siya ay nawalay siya sa aking ina. Hanggang ngayon ay hindi alam kung buhay pa siya o patay na. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Huwag kang matakot, Shiyue. Ang isang taong maayos ay hindi basta-basta mawawala ng walang dahilan. Oo. Ang pagpupulong ng mga bayani ay tipon ng mga magigiting magtitipon ang mga pangunahing sekta ng Great Xia. Marahil ay malalaman ko roon ang kinaroroonan ng aking tiya. Lolo, gusto ni Shiyue na sumali. Mabuti. Napakaganda naman. Kung si Shiyue ang papasok ang aming Shao Clan sa darating na Hero Assembly, malaki ang pag-asa natin. Oo. Shiyue, sa pagpunta mo sa Hero Assembly, kung mayroon kang anumang pangangailangan, huwag kang mahiyang sabihin sa iyong lolo. Tutulungan ka ng iyong lolo ng buong puso. Lolo, bata pa po ako, kulang pa sa karanasan. Kailangan ko po ng isang guro sa martial arts na magturo sa akin ng mga pangunahing kaalaman. Ama, handa akong turuan si Shiyue. Hoy, ikaw. Hoy, tama na. Kuya, sa mga kabataan, bukod kay Lising, kung sino ang may matibay na pundasyon, Si Xiao Yun na ang kasunod. Shiyue, ano sa palagay mo? Hi! Paano pwedeng mangyari yon? Ako ang nakatalo kay Xiao Lising. At saka pa, ngayon, ako na ang ama ni Shiyue. Kayo, dapat niyo munang tanungin ako. Lolo, sa palagay ko pwedeng subukan muna ni Ama. Kung may hindi po naiintindihan si tatay, Pwede po kayong lumapit sa akin anumang oras. Hoy, Sige. Tapos na ang usapan. Konti na lang ang oras. Kailangang magsipag kayo sa pagsasanay. Opo. Lolo. Cloud piercing hand. Shiyue. Ang cloud piercing hand ay nangangailangan ng teknik at tamang puwersa. Pero sa tingin ko, itong hakbang, Tatay, pakiramdam ko ang cloud piercing hand. Kung isasabay sa Wandering Dragon Step, pagdating sa bilis mas magiging mabisa talaga. Pero parang magkasalungat ang daloy ng kanilang lakas loob. Pwede mo ba? Shiyue, magandang tanong yan. Hintayin mong pag-isipan muna ito ng iyong ama. Pagbalik ko, ipapakita ko sa iyo. Kuya, kanina lang tinanong ako ni Shiyue tungkol sa cloud piercing hand at wandering dragon step kung posible bang pagsamahin. Ay, magkaiba ng husto ang dalawang yan sa paraan ng paggamit. Kung ipipilit ang pagsasama, maaaring magkaroon ng masamang epekto. Pero teka, kung pag-aaralan ang matalinong pagbabago ng daloy ng panloob na lakas, hindi naman imposible. Ang kaso lang, kailangan para dito ng napakataas na talino at panloob na lakas. Magaling. Sa wakas, nagkakaunawaan na si Shuchen. Malapit na ang General Assembly ng mga martial artist. Dapat kayong lahat ay maging handa upang magbigay karangalan sa aming Shao Clan. Ang sinumang magwagi sa General Assembly ng mga martial artists ang siyang magiging susunod na tagapagmana ng Shao Clan. Opo. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Ang ganda at masigla ng Eastern Province. Tatay, hindi tayo nandito para maglibang. Yung pagtitipon ng mga mandirigma ngayon, kailangan mong magpakita ng magandang performance. Kapag naging pinuno ng alyansa ng mga mandirigma ang anak kong babae, yung tagapagmana ng angkan o kung ano paman, wala akong pakialam. Wow, tatay, tingnan mo! Wow! Ang ganda ng manikang ito! Nag-iisip na kaya si Shiyue tungkol sa kanyang nanay? Boss, isa po. Ito si nanay. Kapag nakita ko na ang aking tiya, bibili ako ng isa pa, katulad ng kay tiya. Boss, kukunin ko na ito.
Oy! Hindi ba ito yung walang kwentang ikaapat na ginoo ng Shao Clan? Oy. Hindi ba ito ang walang kwentang ikaapat na ginoo ng Shao Clan? Bakit? May dala-dala kang maliit na pabigat at naglakas loob ka pang lumabas at magpasikat? Tatay, sino siya? Siya ang batang pinuno ng Black Serpent Gang, si Murong Yan. Dati, isa siyang malaking Panginoon sa River City, pero pagkatapos, natalo siya ng humamon sa aming Shao Clan. Ayon sa kasunduan, kailangan niyang umalis sa River City nang walang ya. Kahit gaano pa kalakas ang Shao Clan, hindi ba't nakapag-anak pa rin sila ng tulad mong walang kwenta? Kung ako ang nasa kalagayan mo, mananatili na lang ako sa bahay habang buhay para hindi ka magdulot ng kahihiyan sa iyong pamilya. Walang kwenta. Sige, subukan natin ngayon kung sino ang mas magaling. Sige. Gusto kong makita kung ano ang kaya mo. Wala na si Xiao Hongtai na magtatanggol sa iyo. Ano ka na ngayon? Wala ka na. Sugurin niyo siya. Tigilan nyo. Sa liwanag ng araw, nanlalait ng mahihina ang lakas ng loob mo. Mahina. Sino ka? Ang mga usapin ng aming ginoong Murong, wala kang pakialam. Umalis ka na. Binibini, huwag kang magkakamali. Ako si Murong Yan, palagi akong maalalahanin sa mga babae. Hindi ako nanlalait ng mahihina. Ganito na lang, ngayong gabi, sumama ka sa akin para mag-inuman tayo. Palalayain ko sila. Ano sa tingin mo? Binibini, mauna ka na. Ako na ang bahala dito. Gusto mong mamatay? Ang galing, ang galing. Kung makikita kitang gumagawa ng masama ulit, wala nang susunod. Umalis ka. Ang birthmark na ito? Tita! Ikaw, Ano ang sinabi mo? yung birthmark sa kamay mo. Simula bata ka pa ba meron na yan? At yung jade pendant sa bewang mo. Saan mo nakuha yan? Yung birthmark ko, meron na yan simula nang ipanganak ako. At itong jade pendant na ito, suot ko na yan simula pagkabata. Eh ikaw, meron ka bang ate? Ate? Paano mo nalaman? Noong bata pa ako, nawala ako sa pamilya ko. Tungkol sa mga bagay sa pamilya, malabo na sa akin. Ang nakapulot sa akin ay ang pinuno ng Qingzhou sect, si Gabriel. Mula noon, nanatili na ako sa Qingzhou sect. Pero, paano mo nalaman na may ate ako? Tingnan mo ito, itong jade pendant. Pareho ba ito sa iyo? Ito ay meron na ako simula pagkabata. Tita. Anak ka ng ate ko? Shaolising sumama na siya kay ang maestro ng walang muka. Malamang ngayon ay nakatakas na papunta sa Kingdom of Rakshasa. Tita, kailangan mong ipaglaban ang ina ko ng hustisya para sa kanya. Shaolixing. Gagawin ko siyang pinagputol-putol para maghiganti para sa ate ko. Upang mabawi ang aking dangal. Kung ganon, natalo ka ng batang babae mula sa Great Xia. Naging pabaya lang ako sandali. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tiyak na gagawin ko. Heroes Assembly. Ito ay isang napakagandang pagkakataon upang mahuli ang lahat ng mga mandirigma mula sa Great Xia. Shaolixing. Ikaw ang magpatnubay. Opo, maestro. Mga Ginoo. Ako si Bai Yutang mula sa Eastern Province. Bai Yutang, mga bayani. Dahil narito kayo, malamang ay may malasakit kayo sa bayan at sa kapakanan ng mga tao. Ako si Bai, dito ay yuyukod sa inyo. Mga Ginoo,
Namatay na ang Saint of War. Ang aming komunidad ng mga mandirigma sa Daxia ay nawalan ng pinuno. Ang Kingdom of Rakshasa ay nagbabantang sumalakay, kaya't kaguluhan ay sumiklab sa lahat ng dako. Kaya naman sa pagtitipong ito, kailangan nating pumili ng isang pinuno ng alyansa ng mga mandirigma upang pangunahan ang aming komunidad ng mga mandirigma sa Daxia laban sa mga kaaway. Maud, sang-ayon ako. Mga Ginoo, mayroon bang gustong umakyat sa entablado at tanggapin ang hamon ng mga bayani? Andrea Lim ng Shao Clan ay nais sumubok. Magaling, kuya. Narinig ko na sa Kingdom of Rakshasa, ang punong tagapayo na siyang maestro ng walang muka ay natalo sa Shao Clan. Mukhang ang susunod na pinuno ng alyansa ng mga mandirigma ay tiyak na magmumula sa Shao Clan. Ang Shao Clan, narinig ko na ang panganay na anak ng Shao Clan, si Shao Lixing, ay sumama sa Kingdom of Rakshasa. Nagkaroon ng ganoong klaseng traidor ang Shao Clan at may mukha pa silang dumalo sa pagtitipong ito ng mga bayani? Siya iyon. Ikaw pala. May mukha ka pang pumunta sa Hero Assembly. Andrea, kanina, nagrereklamo lang ako. Hindi na ako ulit. Talagang hindi na. Chairman Bai, pinatalsik na ng Shao Clan si Shao Lixing. Tinanggal na siya sa pamilya. Wala na siyang kinalaman sa amin. Kapag nakita ko siya ulit, papatayin ko ang suwail na yan. Mabuti, kung ganon kampante na ako. Diyan ka lang magsalita sa ibaba. Anong karapatan mo na pumunta sa Hero Assembly? Mukhang duwag ka. Andrea, hindi na talaga ako ulit. Mali ako. Umalis ka na. Mga kasama, sino ang gustong humamon? Kay Young Warrior Andrea Lim? Ako si Shangguan Wanner ng Qingzhou Sect. Nandito ako para humingi ng payo sa Shao Clan. Tita ko yan. Ayos. Sige, pagtulungan natin. Hanggang dito lang. Ang saya-saya naman. Ang posisyon ng chairman ng Great Xia Alliance, bakit hindi mo ako paupuin? Ito. Sino ba ito? Sa lakas lang ng kanyang presensya, Napaurong sina Andrea Lim at Shangguan Wanner. ang kanyang presensya ay halos kapareho ng kay ang maestro ng walang muka. Narinig ko na sa Kingdom of Rakshasa, si ang maestro ng walang muka ay may isang senior brother. Tinatawag siyang Marshal Venerable. Mas malakas pa siya kaysa kay ang maestro ng walang muka. Ang kanyang lakas ay halos kapantay na ng Saint of War. Baka nga siya na yon. Halos kapantay ng Saint of War? Sa tingin ko, hindi. Mabuti, ikaw masamang nilalang. Hindi ka namin hinahanap, ikaw pa ang nagpakita dito. Si Bayutang, malakas ang kanyang kung fu. Sayang lang, hindi pa rin siya kalaban ng Marshal Venerable. Hindi ko inakala na ganito nakalakas ang taong ito. Naabot na niya ang ganitong antas. Sa buong Daxia, wala sigurong makakalaban sa kanya. 10 taon na ang nakalipas, natalo ako ng Saint of War ng Daxia. Dahil sa 10 taon ng pag-iisa, nakalikha na ako ng di pangkaraniwang martial art. Ngayon, kahit nandito ang Saint of War, hindi pa rin siya magiging kalaban ko. Ang martial world ng Daxia ay ganun lang pala. Wala man lang kayong matinong kalaban. Kung may utak kayo, sumunod na lang kayo sa Kingdom of Rakshasa. Huwag nang magpakamatay at magpahiya. Ikaw! Aba, Papa! Ang lakas ng taong ito ay higit pa kay ang maestro ng walang muka. Huwag kang magpabaya. Hahayaan na lang ba natin siyang gawin ng gusto niya? Tumigil ka, masamang taga-Rakshasa. Subukan mo to. Ala, nasa panganib si Auntie! Aray! Aba! Ang bagal mo, ang bagal mo. Gusto mong makipagpalitan ng mga suntok sa akin? Mag-ensayo ka pa ng 30 taon. Ang lakas ng suntok mo sa malapit. Ganyan lang ang kakayahan mo, nagmamalaki ka pa sa harap ko. Tita! Kuya! Matigas ka palang tao. Sayang, parang tipaklong na sumasalpok sa gulong. Tigilan mo yan.
Mag-ingat ka, delikado ang taong ito. Huwag kang mag-alala. Kahapon, hindi ka umaksyon. Ako na ang kikilos. Ilang taon na akong nagretiro. Hindi ko inakala na ang dakilang siya ay nagkaroon pa ng isang walang kwentang tulad mo. Sa tingin ko, ni isang teknikong atake ko, hindi mo kayang saluhin. Subukan mo nga. Talagang karapat-dapat ang Shao Clan na nakatalo kay ang maestro ng walang muka. Kayang makipagsabayan sa ang Martial Venerable ng Kingdom of Rakshasa ng pantay-pantay. May pag-asa na ang martial world ng dakilang siya. Hindi niya ginamit ang buong lakas niya. Sinusubok niya ang mga teknikong atake ni Itay. Hindi ko inakala na ikaw pala ay isang likas na Supreme Body at nagsanay ka pa sa mga teknikong atake ng Saint of War. Ang iyong internal energy ay walang katapusan pala. Kung alam mo na, sumuko ka na ngayon at umalis ka sa dakilang siya para hindi ka magdusa. Nagsanay sa mga teknikong atake ng Saint of War, ano naman ngayon? Kahit ang Saint of War, hindi ko rin pinapansin. Itay, Ngayon din, papatayin kita para sa hinaharap, hindi ka maging banta sa Kingdom of Rakshasa. Itay, gamitin mo ang cloud-piercing hand at Wandering Dragon Step. Paano ito nangyari? Paano ito nangyari? Ikaw pa ang nakasakit sa akin. Akala mo kung sino ka, rurok ng martial arts. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng martial arts ng Daxia. Ayon sa Saint of War, ang tunay na martial arts ay para ipagtanggol ang hustisya. Ang lahat ng pagmamalaki at pang-aapi ay hungkag na kapangyarihan lamang. Nasugatan ng Martial Venerable, mukhang hindi naman pala siya hindi matatalo. Sabay-sabay tayong lumaban para wakasan ang salot sa mundo ng martial arts ng Daxia. Laban! Laban! Kayong mga hamak na tao lang? Mayroon pa bang ayaw sumuko? Ayoko! Si Yue, huwag kang pumunta. Ang lakas ng taong ito ay higit pa sa kay ang maestro ng walang muka. Shiyue, bumaba ka. Dapat walang mangyari sa iyo. Si Yue. Ikaw si Xiao Si Yue? Ikaw pala, ang sumugat sa aking junior brother. Baka naman may kumukulo sa likuran. Ano, hindi ka naniniwala? Gusto mong subukan mo mismo? Kakaiba. Bakit hindi ko maramdaman kahit kaunting presensya niya? Maaaring hindi talaga siya marunong ng martial arts. O kaya ay nagbalik sa pagiging simple, ang pinakamataas na antas ng pagiging malaya. Hindi, imposible. Sa mundong ito, isa lang ang nakita kong umabot sa ganoong antas. Huwag mong isipin na dahil babae ka, hindi ako matatakot na patayin ka. Kung magpapatuloy kang magsalita ng walang ingat, hindi ako mag-aatubiling magdagdag ng isa pang bangkay. Umakyat ako para sabihin sa'yo. Ang pagiging pinuno ng alyansa ng mga mandirigma ay para sa mga karapat-dapat. Pero hindi ka kalaban ko. Ngayon pwede ka nang umalis sa Daxia. Naghahanap ka ng kamatayan. Paano ito posible? Malinaw na isa itong maliit na babae. Ang kanyang lakas, halos kapantay pa ng Saint of War. Ito nga ba ang tunay na lakas ni Shiyue? Magaling si Yue. Nakita niyo ba? Anak ko siya. Nardo! Wala kang alam sa martial arts ng Daxia. Formless divine art. Ngayon, sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka pa rin maging pinuno? Huwag pakiusap! Huwag mo akong patayin! Huwag mo akong patayin! Nanalo tayo. Ngayon, kung wala si Xiao Si Yue, hindi natin malalaman kung ilang mandirigma ng Daxia ang mamamatay sa iyong mga kamay. Ngayon, aalisin ko ang panganib na ito sa mundo ng martial arts. Huwag mo akong patayin! Ako si Nardo Cruz, nangangako na habang buhay ay hindi na muling tutungtong sa Daxia. Umalis ka? Habang buhay kang hindi makakapasok sa Daxia. Sige. Natalo ang kaharian ng Rakshasa. Nanalo tayo. Pinuno. Pinuno. Ang Daxia ay may tagapagmana ng Saint of War.
Iminumungkahi ko na si King Xiao Shiwei ang ating ihirang bilang pinuno ng alyansa ng mga mandirigma. Pinuno! Bata pa lang si Shiwe, paano siya magiging pinuno ng alyansa ng mga mandirigma? Siwe, hindi madali ang maging pinuno ng alyansa ng mga mandirigma. Ngunit, maliban sa'yo, wala nang ibang makakapagdala ng responsibilidad na ito. Chiwe, ito ang nais ng lahat. At ito ay may kinalaman sa kaligtasan ng buong mundo ng mandirigma sa Daxia. Huwag kang tumanggi. Ang iyong lolo at ang buong Shao Clan ay sususuportahan sa'yo. Guro, ang iyong mga sugat. Lixing, lumapit ka. Ibahagi mo sa akin ang iyong mga diskarte para magamot ako. Ikaw, bakit buhay ka pa? Hindi ko inaasahan na may ganitong karanasan ka pala. Ang Saint of War na siya pala ang aking ama. Akala ng lolo ko si Shiwe ang tanging kamag-anak niyang nabubuhay pa. Kaya nga hindi niya mapatawad ang sarili niya. Tita, huwag kang malungkot. Magiging pamilya na tayo mula ngayon. Pero si Xiao Lixing, kailangang magbayad sa pagkamatay ng ate ko. Lolo, anong nangyari sa'yo? Lumaban ang lolo mo, malubha ang mga sugat niya. Wala na rin siyang lakas para protektahan ang Daxia. Siwe, tandaan mo. Ang pag-aaral ng martial arts hindi para maging pinakamalakas sa buong mundo, kundi para protektahan ang mga taong pinakamahalaga sa'yo. Lolo. Lolo. Maligayang bati sa inyo, Shu Chen at Shiwe, sa inyong matagumpay na pagbabalik. Halika na, tayo'y magtagay. Sandali lang. Kailan ka pa dumating dito? Bakit ngayon ko lang nakita? Tumigil ka. Tumigil ka! Habulin. Kumusta ang lasa? Anak kang walang hiya, may mukha ka pang bumalik. Hala, may laso ng alak. Ito ang espesyal na handaan kong inihanda para sa inyong pag-alis. Hindi mo inaasahan, di ba? Bumalik na ako. Xiao Lixing, naglakas loob kang maglagay ng lason. Ikaw ang nagtulak sa akin para gawin ito. Malinaw na isa ka lang basura. Paano mo ako natalo? Xiao Lixing, huwag mong ipagpatuloy ang pagkakamali mo. Ipagpatuloy ang pagkakamali? May pag-asa pa ba akong bumalik? Matandang gago. Dapat noon mo pa ibinigay sa akin ang Shao Clan. Malinaw na ako ang nangungunang kabataan sa Shao Clan. Ngunit ikaw, bakit mo kailangang ibalik pa itong bastos na ito? Xiao Lixing, walang kinalaman dito si Shiyue. Kung may problema ka, sa akin ka lumaban. Ikaw, isa ka talagang basura nun paman. Hindi ko alam kung anong engkanto ang ginamit nitong bastos na ito para biglang tumaas ang lakas mo at natalo mo pa ako. Anong karapatan mo? Walang hiya kang anak. Hindi ba't noong araw, ikaw ang itinalaga kong tagapagmana ng Shao Clan? Ganito ka ba ka hindi makapaghintay? Matandang gago, ako handa akong maghintay. Ngunit ang mga hukbo ng Rakshasa ayaw maghintay.
Malinaw na kaya kong akayin ang angkan na sumunod sa Rakshasa para sa kayamanang hindi mauubos sa isang buhay. Ngunit dahil sa paglitaw nitong bastos na ito ang plano ko, ay biglang nabigo. Xiao Lixing, ikaw mismo ang may masamang hangarin. Nagbenta ng bansa para sa kayamanan, kaya ka nagkaganito ngayon. Naghahanap ka ng kamatayan. Paano nangyari? Bakit ako rin? Bakit ako nagkaroon ng lason? Paano nangyari? Bakit ako rin ay malalason? Eh, hindi mo pa rin ba nauunawaan? Ikaw rin ay nilalanse. Sino? Sino ang may lakas ng loob na maglansi sa akin? Xiao Lixing, hanggang ngayon, hindi mo pa ba ibinibigay ang antidote? Antidote? Ang lason ng heart corrosion powder ay walang antidote. Ano? Heart corrosion powder? Ginamit mo ang heart corrosion powder? Hindi ba't lahat ay dahil sa Xiao Shiwei na ito at kay Xiao Shuchen masyadong malakas ang kanilang kung fu? Sa buong mundo, no, maliban sa heart corrosion powder, wala nang ibang lason ang makakapigil sa kanila. Ang heart corrosion powder ay sumusupil sa panloob na lakas ng isang tao. Kung mas malakas ang panloob na lakas, Mas malakas ang epekto nito kung pipilitin mong gamitin ang iyong kung fu. Mapapabilis lang ang pagkalat ng lason sa iyong mga laman loob at mamamatay ka ng napakasakit. Xiao Lixing, napakasama mo pala. ginang mabuti at narito na kayo. Patayin ninyo silang lahat, walang dapat mabuhay. Bakit mo ginawa yun? Bakit Xiao Lixing tangang-tanga ka hanggang ngayon hindi mo pa rin ba maintindihan? Ano ang dapat kong maintindihan? Ginamit lang kita isang tanga para makarating sa tuktok ang aking anak at ako para makontrol ang Xiao Clan. Ano? Ikaw din ang nagpanggap na may kasalanan ng nanay ko, hindi ba? Tama. Meron pa akong isa mas malaking sorpresa para sa'yo. Si Xiao Haoshan ay hindi talaga anak mo. Ano? Sino? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo. Sino talaga siya? Yan lang, dumating ka na. Ikaw pala ang gago. Ikaw ang pumili ng heart corrosion powder. Pinapaghanda lang kita ni Amei ng isa pang dagdag na dosis. Sa wakas dumating na kayo. Lin Shumei. Murong yan. Pababayaran ko sa inyo ang pagkamatay ng nanay ko, dugo sa dugo. Hindi ako natatakot na sabihin sa inyo. Si Amei ay talagang tao ko. Pinapalapit ko siya kay Xiao Lixing. Gamit ang kanyang kamay, pinatay si Rosalia. At isinama ang Royal Advisor ng Kingdom of Rakshasa. Ang lahat ng ito ay nasa plano ko. Kayo ay isa lamang piyesa sa amin. Paano ninyo pinagaway? Sina Rosalia at Xiao Lixing? Napakasimple nito. Sayang, kayo ay nagpapanggap ng mga mabubuting tao. Isang grupo lang ng mga tanga. Kakasimula pa lang ng epekto ng gamot. Sige na. Magsaya kayo ng husto. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit, magandang babae. Dumating na ako. Huwag, umalis ka. Huwag. Ako pala, nagkamali ako kay Rosalia. Sariling kamay? Pinatay ko siya. Ikaw tanga. Ikaw ay naniniwala lang sa sarili mo, ang mga bagay na nakikita ng iyong mga mata. Dahil si Rosalia ay humahad lang sa aking daan, kailangan kong gamitin ng iyong kamay para alisin siya. Hahaha. Ikaw puta. Gusto kitang patayin ng sariling kamay. Ay, hindi maganda. Lixing. Xiao Lixing. Wala ka pa ring pinagbago, ano? Dakilang teknika ng pagsipsip ng bituin. Anong antas na ang naabot mo? Ikaw,
Paano mo nalaman? Sa totoo lang, salamat sa Shao Clan na natalo ang War Venerable at si ang maestro ng walang muka, kaya ako ay nakasipsip ng kanilang internal energy para magamit ko. Ngayon, ang kapangyarihan ko ay malayo na sa dati. Ano? Ang ibig sabihin, kahit nabuhay pa ang Saint of War ngayon, hindi siguradong makakatalo kay Brother Murong. Ang Shao Clan ay tiyak na magiging batong tapakan namin. Hahaha. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, yung martial arts manual na ninakaw mo sa akin, sinadya kong punitin ng isang pahina. Ang pahinang yon. Ang siyang susi ng Star Absorption Great Technique. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na Star Absorption Great Technique. Pigilan mo yan. Ikaw, Hindi kayo nalason? Akala mo ba talagang ganun kami katanga para inumin ang lasong alak? paano nyo nalaman yon? Tama. May laso ng alak. Kung hindi kami nagpanggap na naloko, paano namin maririnig ng harapan ang pag-amin nyo sa inyong mga kasalanan? Imposible. Imposible talaga. Paano ninyo nalaman na may laso ng alak na ito? Pinalitan ninyo ang mga katulong sa aming bahay. Akala ninyo hindi namin alam? Handa ka na. Lolo! Sabi ko na nga ba? Sinipsip ko ang kapangyarihan ng maestro ng walang muka at ng Diyos ng digmaan. Kahit hindi kayo nalason, sa harap ko ngayon, wala pa rin kayong laban sa akin. Yun air. Sa River City, ang mapagmalaking Shao Clan, ganun lang pala. Hahaha. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong mamatay kayong lahat. Panaginip mo lang yan! Murong yan! Hindi ka pa nananalo! Shiwe. Ang kapangyarihan ng Saint of War, sa tingin ko, ganun lang pala. Nakuha nyo na ang gusto nyo, bakit kailangang patayin ng lahat? Hindi pa tapos. Hanggang sa kamatayan niya, hindi ibinigay ng putang si Rosalia ang hindi pangkaraniwang martial arts ng Saint of War. Yun ang tunay kong hangarin. Ano? Gusto ko lang ang martial arts manual ng Saint of War. Ibigay mo sa akin. Patutunayan kong inosente ka. Panaginip lang yan maliban sa anak kong babae na si Shiwe. Kaya walang sino man ang makakakuha nito. Puta, ibigay mo o hindi. Si Yue, may iniwan bang anuman sa'yo ang nanay mo? Ito lang ang iniwan sa akin ng nanay ko. Jade Pendant. Nasaan ang Jade Pendant? Bigyan mo ako. Hindi mo makukuha ang Jade Pendant. Tigilan mo yan o papatayin ko siya. Umalis ka na. Huwag kang makagambala dito. Babaeng to. Saan ka pupunta? Sinipsip niya ang lakas ng dalawang bihasang mandirigma. Hindi ko siya kayang talunin. Shiwe, may sikreto ang Jade Pendant na iniwan ng Saint of War. Unawain mo agad. Li Xing, kung pipilitin mong gamitin ang lakas mo, lalong mabilis nakakalat ang lason ng heart corrosion powder sa buong katawan mo. Mamamatay ka. Si Murong yan. At si Lin Shumei ay buhay pa. Kung mabubuhay man ako, parang patay na rin.
Saluhin mo! Star Absorption Great Technique! Tang ina, gusto mong mamatay? Siya. Chiwe, bilisan mo, unawain mo na ang teknik. Kuya, tutulungan kita. Hindi ko inaasahan sa buhay kong ito, makikipagtulungan pa ako sa isang walang kwentang tulad mo. Star Absorption Great Technique. Chiwe! Anak! Ang Star Absorption Great Technique ay masamang kulto. Ang dahilan kung bakit tinatawag na Saint of War, bukod sa pagiging pinakamalakas sa martial arts, ay dahil ang kanyang teknik ay kayang ilantad ang lahat ng masasamang kulto at walang makakatago. Ngayon din, ituturo ko sa iyo ang Pure Yang Limitless Heart Method ng Saint of War. Kuya, Lixing. Loko ka, nakuha ko na ang lahat ng lakas mo. Malapit ka nang mamatay. Nakangiti ka pa? Murong yan. Naloko ka. Pumasok na ang heart corrosion powder sa mga ugat at daluyan ni Xiao Lixing. Nang kunin ni Murong yan, ang lakas niya gamit ang Star Absorption Great Technique. Na-absorb din niya ang lakas kasama na ang lason. Walang sino man ang makakaalis dito ng buhay ngayon. Lixing. Kuya. Walang antidote ang heart corrosion powder kung pipilitin mong gamitin ang iyong lakas at papabilisin ang pagkalat ng lason sa iyong mga laman loob, mamamatay ka lang ng direkta. Imposible! Imposible! Sinipsip ko ang lakas loob ng 3 dalubhasa. Hindi ako naniniwalang hindi ko malulunasan ang heart corrosion powder na ito. Kayong mga langgam na ito, kahit mamatay man ako, isasama ko kayong lahat sa paglilibing. Tumigil ka. Murong yan, tulungan mo ako. Murong yan, kung hindi ka patitigil, sisiguraduhin kong si Lin Shumei ay walang magandang kahihinatnan. Tulungan mo ako. Sinabi ko na, walang sino man ang magiging kahinaan ko. Gusto kong kayong lahat ay sumama sa akin sa kamatayan. Formless Divine Art! Sabi ng lolo ko ang pag-aaral ng martial arts ay hindi para maging pinakamalakas sa mundo or para dagdagan ang walang saysay na pagpatay, kundi para protektahan ang mga mahalaga sa atin. Inay, nakaganti na ako para sa'yo. Andrea, ilibing ng maayos ang kuya mo. Nadala rin siya ng panlilinlang ni Lin Shumei na wala ng sariling pag-iisip. Ama, paano natin pakitunguhan si Xiao Haotian? Bagamat hindi tunay na anak ni Lixing si Hao Qian pero matagal na siyang namuhay sa aming Xiao clan. Chiwe, ano sa tingin mo? Baka naman pwedeng hayaan na lang siyang maging isang ordinaryong estudyante at manatili sa Xiao clan. Basta't gusto niyang magbago, maaari siyang manatili sa Xiao clan. Sige. Pagbati sa Pangulo ng Alyansa may emergency. Aning nadar. Pangulo ng Alyansa nagpadala na ang Kingdom of Rakshasa ng maraming mandirigma papuntang timog, kumakalat na ang digmaan hanggang sa hangganan ng Daxia.
Ipag-utos mo simula ngayon itatag ang Great Sha Alliance lahat ng mandirigma ng Daxia. Gawin ang kani-kanilang tungkulin at magtulungan laban sa kaaway.